Sa mga nakikinig ngayon kung saan man kayo naroroon, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng mahal nyo sa buhay. This is just a quick reaction. Hindi lang talaga ako makatiis na hindi reactionan itong si Daisy. Kaya simulan na natin. Sally Padilla, yung mga defender nila puro fake news para sa views nila, sabi niya. Yun, tama ka po, Madam Sally Padilla. Sally Padilla, mukhang nakalimutan mo na ata na ang talagang fake news peddler ay itong si Daisy. May evidence ba tayo niyan? Of course meron. Lagi tayong may evidence kapag ka nagko-content. At isa pa, nagtuturo yan ng batas sa Pilipinas na hindi pa naman aprobado. Bida-bida, pero mali-mali naman ang mga pinapakalat na mga information. Fake news peddler nga, di ba? Ba't sabihin ko para malaman ng lahat, hindi sumipot sila Ramil sa barangay, nandun sila, ni Dave kasama ang DSWD at mga pulis. Bakit? Natakot sila? Salamat ma'am. See you next live. Nabasa ko na eh. Nasabi na. Sorry naman. Ulitin ko po. Sabi ni Sir Wonderful Camping para malaman po ninyo. Hindi sumipot sila Ramil sa barangay. Nandun sila Dave kasama ang DSWD at mga pulis. Bakit? Natakot sila? Diba? Salamat ma'am. See you next live. At yung pinakalat ni Daisy dyan sa LS niya ay napatunayan ng isang fake news. At ito pa ang isang matindi, nagpapakalat siya ng isang batas na hindi pa naman aprobado sa Pilipinas. Kung pag-uusapan po natin ang batas, bawal po mamalo sa mga anak. Kahit nga pitik, bawal na rin po ang pagsalitaan mo rin po sila ng hindi magagandang salita ay pinagbabawal din po ng batas. Naobserbahan nyo ba, kapag ka papabor kay Lordy Vale, kahit wala pang batas, ipipilit. Bawal para kay Daisy ang pagsalitaan at husgahan si Dave. Iyon ay applicable lang kay Lordy Vale. Pero sa isang sanggol na wala pang muwang, hindi pa nakakapagsalita, abay hinusgahan na ni Daisy. Abay anong kaipokritohan niyan, Daisy? Pag si Lordy Vale, hindi pwede kahit lantaran na ang mali niyang ginawa. Pero yung isang sanggol, hinusgahan mo na kahit wala pang muwang sa tama at mali. Kahit saang bansa po kayo pupunta, bawal po ang manakit ng mga bata, di ba? And sa mga kababaihan. Tatandaan po natin yan, 10 minus 6 or 2 minus 1, ganun pa rin po yan. Kahit po pitik, pag mismong yung bata ang nagsumbong sa pulis, kulong po agad, no bail po siya. So, tandaan po natin yan ha, kaya don't tolerate people who are doing things that is against the law. Yun pa yun. We're not going to discuss that further kasi na-discuss ko na yan doon sa isa kong content. Gusto ko lang ipakita dito kay Sally Padilla na ang sinusundan niya or itong pinapaniwalaan niya na si Daisy ay isang fake news peddler at nagpapakalat ng mali-maling information at isang ipokrito. Hindi sana ako magko-content ngayon dahil ang dami kong tinatapos na trabaho. Kaya nga lang umaalingaw-ngaw sa utak ko yung sinabi nitong si Daisy doon sa isang vlog niya. At dinamay pa yung mag-ina ni Papa Ver na hindi naman sumasawsaw sa mga issue dito sa social media. Bear Brand, meron ka bang 1,470 para pambili ng gatas na 2.5 kilos para may panggatas sana yung anak mong bagong panganak? Daisy, ano naman ang koneksyon ng mag-ina sa ginagawa niyong palitan na content ni Papa Ver? At talagang dinamay mo pa at pirinoblema mo pa yung gatas ng baby. Concern ka nga ba doon sa baby o gusto mo lang talagang idamay and for content only? Baka walang gatas yung juwasweet mo, di ba? Yung misis mo, baka walang gatas. Ano bang pinagsasasabi nitong si Daisy na walang gatas?
Doon pa lang sa colostrum na nakuha ng asawa ni Papa Ver ay napakadami na at mukhang hindi siya magkakaproblema pagdating sa gatas. At alam mo ba yung colostrum na naibigay doon sa bata is rich in nutrients, antibodies, and fatty acids that promote a baby's brain development and may contribute to higher IQ. Siguro dyan kinulang si Daisy at si Jose sa colostrum. Kaya hindi masyadong na-develop yung kanilang brain. Kaya medyo mababa yung kanilang IQ. Kaya yung brain nila masyadong mabagal mag-process yung utak nila. Kaya palaging sumasablay yung mga sinasabi nila at nagko-contradict madalas. At baka ikaw ang naggagatas. Ano kaya ang iniisip niya at ang sarap ng tawa niya? Ano kaya yung ini-imagine ni Daisy? Anyway, hanggang imagine na lang siya. Ay, natawa lang ako sa iyo, Bear Brand. Hinay-hinay ka lang sa pagmumura sa akin. Baka mamaya, ma-high blood ka. Nako, diretso ka ng matigok. Kawawa naman yung anak mo. Pero siguro pag natigok ka, mas maganda kasi hindi Alam nyo, kung nakikipagbardagulan tayo dito sa social media, okay lang siguro yung makapagsalita ka ng hindi maganda, makapagmura ka, yung masabi mo yung mga nakikita mong bagay na hindi mo nagugustuhan sa isang tao. Pero kapag ka nag-wish ka na ng death or ginusto mo na yung kamatayan ng isang tao, sa tingin ninyo, anong ugali mayroon ang mga ganong klaseng tao? matuturuan ng pangit na pag-uugali yung anak mo. Maliban lang kung pati asawa mo kasama mo din o kagaya mo din na mapagmura at mapanira sa kapwa, sinungaling din. Aba, Ano yung ginagawa mo, Daisy? Di ba nang husga ka na ni hindi mo pa nga narinig na nakisawsaw ang asawa ni Papa Ver? So sino sa inyong dalawa ang mapanira at mapanghusga? Malumanay kang magsalita, hindi ka nga nagmumura. Pero masahol ka pa sa mga nagmumura. Ang idamay mo ang isang sanggol at ang maging masaya ka na mamatay ang isang tao, mas masahol ka pa sa nagmumura. saan nga ba, di ba? Magmamana yung bunga kundi sa puno. O di ba itong si Daisy, wala pang kamuwang-muwang yung bata, idinadamay na niya sa content niya. Hindi nga nagmumura, malumanay magsalita, pero sagad sa kaipokrituhan. Pati sanggol, hinusgahan na niya kahit wala pang kamuwangan sa tama at mali. Sino ba naman ang hindi mapapareact dito? Hindi sana ako talaga gagawa ng content ngayong gabi. Kaso umaalingaw-ngaw talaga sa isip ko itong si Daisy. Ito ang isa sa dahilan ko kung bakit hindi ako nagpapakita sa social media. Dahil may mga taong katulad ni Daisy na hindi kayang mag-focus sa argumento at kapag napipikon na, idadamay yung mga walang kamuwangan dito sa social media. Anyway, yan lang muna sa ngayon. Nasabi ko na yung ilan sa mga gusto kong sabihin. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, this is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.